Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Kuya Jonas, handang-handa ka na. Ngayong gabi na palang umpisa ng trabaho mo sa malaking bahay. Oo, kaya nga inaayos ko itong ilang extra t-shirt ko. Alam mo naman, pawisin ako. Mabuti naman. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Makakaya mo ang puyat? Kung bakit kasi pinili mo ang gabi na pag-duty mo? Makakabuti sa akin ang panggabing duty para hindi ako makita ng papa. Siya nga pala. Nasabihan kayo ni Tita ang dalawang gwardiya sa bahay na magbabago ang schedule ng pagbabantay nila. Na silang dalawa lang magsasalita ng schedule? Siyempre naman. Si Inay pa na perfectionist. Ang sabi nga sa akin dalawang gwardiya ang magsasalita ng schedule dahil nakafix ang schedule mo. Dahil nga ang pagkakilala ng Inay sa'yo kay Tito ay isang working student. Kaya kailangan dire-diretso ang schedule ng duty mo. Kaya good luck sa pagpapanggap mo. Sana nga walang makakilala sa akin ng mga kasambahay doon. Talagang walang makakakilala sa'yo doon. Dahil bago lahat ang kasambahay doon, ano? O, diba? Umalis lahat ng kasambay doon dahil sa paninira ng Diego na yon. Buti nga't kinuha ni Inay si Aling Insyang dito sa bahay na tagaluto. Kung hindi, walang natira sa mga kasambahay sa malaking bahay. Oo nga pala, no? Yung backup mo pala sa akin sa mga kasambahay, ha? Huwag mong makakalimutan yun, ha? Oo naman, no? Kahapon pa, sinimulan ko ng pangangampanya ko sa kabaitan mo. Pangampanya? Ano ka, kandidato? Oo, at alam mo, natuwa yung dalawang gwardiya nang sinabi ni Inay na tigo 8 oras na lang daw ang oras ng kanilang trabaho. Dahil nga yung 12 oras na trabaho nila, naging 8 oras na lang. Oo, magsisimula ako ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Papalitan ako ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At papalitan naman siya mula alas 12 ng tanghali ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na siyang fixed na schedule ko sa pag-duty. Oo daw. At sa ganung paraan, hindi kayo magpapang-abot ng papa mo. O Adela, wala ka na bang nakalimutan na ilagay sa maleta ko?
Ang mga gamot ko at ang schedule ng mga pag-inom ko ng gamot nasa maleta na ba? Opo, kuya. Si Sheila ang pinagawa ko habang binabantayan ko para matuto. Okay, ikaw na ang bahala dito sa bahay. At ituro mo rin kay Sheila ang tungkol sa mga gamot at oras ng pag-inom ko ng gamot. Kung minsan kasi ay nakakaligtaan din ni Tikya na ipaalala sa akin dahil sa mga trabaho niya dito sa loob ng bahay. Opo, kuya. Sinabihan ko na si Sheila na bahagi ng trabaho niya ay yung pagpapaalala sa iyo ng pag-inom ng gamot. Mabuti naman kung gano'n. Sabihin mo na sa mga kasambahay na ihanda na ni Diego ang sasakyan. Sinabi ko na kay Chico, kuya. Ikaw na lamang hinahantay niya. Siya nga pala. Hanggang kailan ka ba sa Mindanao? 4 na araw hanggang 1 linggo ako doon siguro. At sa loob ng 1 linggo ay dito ka matulog sa bahay. Ano? Paano naman ang bayaw mo doon? Alam mo namang ako ang nag-aasikaso sa kanya. Kaya anong ginagawa ni Marvin na anak mo? Buong maghapong wala si Marby sa bahay. Alam mo yan, dahil may trabaho siya. Okay. Ganito na lang. Total, wala naman ako. Ibibilin ko na lang kay Diego na ihatid ka sa inyo para kahit gabihin ka dito sa bahay ay may sasakyan kang pauwi. Ha? Si Chico? Ang maghatid sa akin sa bahay? Ay naku, kuya, oo na. Dito na lamang ako matutulog sa bahay habang wala ka. Babaeng ito, pabago-bago ang isip. Siya nga pala, yung sinasabi mong gwardiya, nasaan na? Kuya, mamayang gabi na siya magsisimula sa bahay bilang gwardya. Kilala mo ba talaga ang gwardyang yun? Opo, kuya. Ako pa. Okay, sige. Sabihin mo na lamang sa mga makakasama niyang gwardiya na i-orient siya sa kanyang magiging trabaho para alam niya ang kanyang mga gagawin dito. Opo, kuya. Sige, alis na ako at mag-ingat kayong lahat dito habang wala ako. Opo, kuya. Diego, yung bilin ko sa iyo huwag mong kalimutan. Regular kang pumasok sa office para agad mong matutunan ang mga bagay-bagay tungkol sa negosyo ng kumpanya. Opo, Papa. At huwag kang mag-alala. Dahil sa araw ng graduation mo, kahit huwag ka munang pumasok para makapaghanda ka sa gabi ng iyong graduation. Opo, Papa. Salamat po sa konsiderasyon at pangunawa. Sayang nga ho. At hindi ako makakadalo sa graduation mo. Amot babawi na lamang ako sa ibang araw. Ang pagpapaarahuli niyo sa akin sapat na po yun. Kaya huwag ko kayong mag-alala. Basta pagbutihin mo ang mga pinapagawa ko sa iyo, Diego. At may sorpresa ka sa akin pagdating ko. Ang dami mo yatang dalang bag. Hanggang 4 na araw lang tayo doon sa malaking bahay. Di ba ang sabi nyo, 4 hanggang 1 linggo na wala ang Tito Ignacio? Oo nga. Ang ibig mo bang sabihin iipunin mo ang mga marurumi mong damit? Ay, syempre po. Alangan naman na ipapalabada ko sa mga kasambahay ang mga damit ko. Nakakaya naman sa kanila. Ang ibig kong sabihin labhan mo na kaagad ang mga damit mo pagkaligo mo. Inay, kawawa naman ang kamay ko. Kaya iuwi ko na lang at lalabahan ko na lamang sa washing machine pagka-uwi natin dito. Siya nga pala, Inay. Ano yung naririnig kong pinag-uusapan ninyo ni Kuya Jonas? Huwag ipapaalam kay Sheila na si
Kuya Jonas ang isa sa mga gwardya ng malaking bahay? Oo, yun ang gusto ng Kuya Jonas mo kasi. Bakit? Anong silbi ng pagiging gwardya niya dun sa malaking bahay kung hindi niya ipapaalam kay Sheila? Si Sheila nga ang dahilan kung bakit ito nagdesisyon na maging gwardya dun sa malaking bahay. Ipapaalala ko pala sa inyo, Papa, yung passport po ninyo. Oo, nagkahanda na. Siya nga pala. Wala ka bang kakilala na marunong magmaneho? Bakit to? Siyempre, magiging abala ka na sa opisina. Hindi mo na ako maipagmamaneho pa. Isa lang naman po ang building na kinarurunan natin eh. Oo nga. Pero wala sa oras ang pagpasok ko sa office. Maging ang pag-alis ko ng office ay hindi rin pare-pareho. Samantalang ang oras ng trabaho mo sa office nagka-fix ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya kailangan ko talaga ng panibagong driver. Sino po magtatanggol sa inyo kung may masama na namang magtatangka sa buhay ninyo? Kaya nga ang dapat na makuha mong driver ko yung may alam sa pakikipaglaban. At isa pa, matagal na rin ang nangyaring yun. Mula nang maipakulong mo ang mga nagtangka sa buhay ko ay natahimik na rin ako. Oo nga po. Sige po. Susubukan ko pong maghanap ng makakasama niyo habang wala ako. Lumapit na kasi ako sa isang security agency. Pero wala akong natipuhan sa kanila. Ang liliit ng mga katawan. Talagang dapat ninyong makuhang driver yung may medyo magandang pangangatawan para kaya niya kayong ipagtanggol kung sakaling may magtatangka sa buhay ninyo. Oo nga. Siya nga pala. Bago pala tayo tumuloy sa airport ay dumaan tayo kay Mr. Lim. Gusto yatang mag-isabay sa akin papuntang airport. Baka nasira ulit ang kotse at makikisakay na naman sa akin. Sige po, Papa. Ano na lamang ang iisipin ni Sheila kung nalamang naroon din ang Kuya Jonas mo? Di isipin mo na talagang binabantayan siya ni Jonas. Magiging dahilan pa ng pag-aaway nilang dalawa. Inay, naggwardya pa siya doon kung ganon. Paano sila magkikitang dalawa kung hindi niya ipapaalam na naroon siya sa malaking bahay? Ang gusto lang naman ng Kuya Jonas mo ay makita si Sheila araw-araw at masusubaybayan ang mga galaw ni Jacob. Yung kalabang mortal ni Jonas. Kung bakit kasi nadikit ang Diego na yun kay Tito. Nahahadlangan tuloy sina Kuya Jonas at Sheila. Hayaan mo na. Isa pa, mabuti na rin yun para malayo sa tukso sina Jonas at Sheila. At malinis na maiharap ni Jonas si Sheila sa altar pag sila'y kinasal. Sabagay, may katwiran kayo, Inay. Hindi na kinakailangan pang magkasama sila. Tutal, may day off naman si Sheila. At yun din ang kukuning day off ni Jonas. Kaya magkakasama pa rin silang dalawa tuwing day off nila. Nay, nandito na pala tayo sa harap ng malaking bahay. Ay, oo nga pala. Bumaba ka na't ituro mo na si Jonas kung saan niya ipapark ang tricycle. Dahil matagal ang panahong wala siya. Hindi niya alam kung saan na ipapark ang tricycle ng itay mo.
masyadong pagbabago ng bahay. Tulad pa rin ng dati. May dalawang malalaking puno sa tagiliran. At halamanan sa harap ng bahay. Alam niyo tita, namiss ko itong bahay. Kahit sino naman mamimiss ang bahay na kanyang nilakhan. Siya nga pala, saan kaya ang maganda mong pagpupwestuhan? Sa harapan ng bahay tita, para madali at lagi kong nakikita si Sheila. Hindi bali at panggabi naman ang duty ko. Hindi na ako makikita pa ng papa. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, may electric fan ka na ba dyan sa loob? Para hindi ka lamukin. May kape ka na rin dyan kung gusto mo. Binilin ko na si Tikya. Nabigyan ka ng pagkain para may pambawi ka sa puyat. Salamat po tita. Papalat talaga ako at nagkaroon ako ng titang katulad mo. Ay nako, nambula ka na naman. Hindi ubula yun. Talagang mapalad ako dahil mayroon akong tita at anak ang turing sa akin. Siya nga po pala. Hindi ko napapansin ang kotse ni Papa dito. Wala pa rin mo ba siya? Gabi na. Mukhang concern ka na sa papa mo ngayon Hindi naman ho. Nagtataka lamang po ako at wala pang kotse niya. Sige. Oo na. Galit ka pa rin sa papa mo. Pero teka, hindi ko pa ba nabanggit sa'yo? Na ano po? Nag-out of town ang papa mo. Kaya ang mga kasambahay lamang ang naririto sa bahay ngayong gabi. O di mabuti kung ganun. At ang first working night ko ay wala si Papa. Hindi ako masyadong kakabahan. Ang inaalala ko lamang ay baka bigla kang ipaharap sa akin ng papa mo. Ano? Nagkausap na kami ni Mr. Lim. May bago na pala itong kotse at gusto niyang doon ako sumakay sa bago niyang sasakyan. Sa ilang beses na rin niyang pagsakay-sakay dito Alam mo ang ugali. Pinagyayabang lang sa akin yun Naramdam ko nga ho ang kayabangan ni Mr. Lim Oo, may pagkamahagi ng Mr. Lim. Pero mabait yun. Sa oras ng pangangailangan ay maaasahan siya. Siya nga pala, Diego. Iuwi mo na tong sasakyan at sana nga sa pagsundo mo sa aking pag-uwi ay mayroon na akong bagong driver at bodyguard na rin. Sige po. Huwag ko kayong mag-alala. At sa pagsundo ko sa inyo, hindi na ako ang magmamaneho. Kundi ang bagong driver ninyo at bodyguard na rin. Umaasa ako sa iyo. O sige, buwi ka na at nang magkapagpahinga ka na. Wala ka na bang ibang kailangan? Ang folding bed, kaya mga kumot at unan mo, naririyan na sa outpost. Ang tita naman, Akala ko ho ba, gwardiya ko dito. Bakit may inilagay kayong folding bed at mga kumot at unan sa outpost ko? Para mo lamang nilipot ang tulugan ko niyan Para komportable kang matulog, iho. Ano ho? Ano pang silbi kong magiging gwardiya kung matutulog lang pala ako dito? Ay nako, hayaan mo na. Hindi naman natutulog ang mga gwardiya doon sa main gate. Isa pa, matagal na rin ang panahon mula nang may nanloob dito sa bahay. Ayon nga sa papa mo nakulong na ang mga nanloob na yun. Kung tutuusin nga pinagbigyan lamang ako ng papa mo sa kahilingan ko. Dito talaga gusto ko na tuloy maniwalang spoiled brat din kayo
Sabi nga ni Papa noon ay Jonas, ang kutsi ng papa mo! Bumalik ang papa mo! Sino ang dumating? At ano ang gagawin ni Adela at Jonas? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.